mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus na dumating sa lupain ng Genesaret. At agad siyang nakilala ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Dinala nila sa kanya ang mga may sakit at inihiga sa mga lansangan. Umaasang kahit ang laylayan lamang ng kanyang damit ay mahawakan nila. At ang sabi ng mabuting balita na ang lahat na humawak sa kanya ay gumaling. Ito ay nagpapakita na si Jesus ay hindi lamang guro, kundi manggagamot ng katawan at kaluluwa. At ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pag-asa sa mga nahihirapan. Mapapansin natin ang pananampalataya ng mga tao. Hindi sila naghintay na tawagin ni Jesus. Sila mismo ang lumapit sa kanya. Hindi sila nahiyang dalhin ang kanilang kahinaan at kahirapan sa harapan niya. Ito ay nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay marunong lumapit kay Kristo at magtiwala sa kanya. Sa kanilang pananampalataya, makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay kumikilos kapag ang puso ay bukas at mapagtiwala. Sa ating panahon ngayon, marami rin sa atin ang mga may sakit, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kalooban at espiritu. Gaya ng sakit ng galit, takot, pagkabigo, kasalanan at kawalan ng pag-asa. Ang mabuting balita ngayon ay nagpapaalaala sa atin na si Jesus ay patuloy na naglalakbay sa ating mga bayan at nayon upang magpagaling at magbigay lakas. Ngunit tulad ng mga tao sa Genesaret, kailangan din nating lumapit sa Kanya sa panalangin, sa mga sakramento, at sa pagtitiwala sa Kaniyang awa. Pinaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na maging tulay din ng kagalingan ng Diyos para sa ating kapwa. Tulad ng mga tao na nagdala ng mga may sakit kay Jesus, tayo din ay tinatawag na magdala ng iba sa Kanya sa pamamagitan ng malasakit, pakikinig at panalangin sa kanila. Kung tayo ay mananatiling malapit kay Kristo at hahawakan siya sa ating pananampalataya, hindi lamang tayo ang gagaling, kundi tayo rin ay magiging daluyan ng kanyang awa at paghilom sa mundong sugatan na nangangailangan ng kagalingan.